Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang araw sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito muli gaya ng aking madalas paalala, marami tayong pagpapalang mararanasan at kabilang rito ay pagpapalang spiritual sapagkat tayo ay dudulog sa salita ng Diyos. Bagaman may mga hamon pa rin na ipahintulot ang ating Panginoon, sa larangan ng pananalangin, kaibigan, kung halimbawa sa mga sandaling ito ay hindi maganda ang iyong nararanasan, maihahaing natin anuman ang ating damdamin. At tayo, higit sa lahat, ay mag-aalay ng pasasalamat sapagkat patuloy pa rin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, kapupulutan natin ng aral ang salita ng Diyos. Kaya't halika, samahan mo ako rito muli sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa araw na ito ay isang paalala patungkol sa compromise. Kaibigan, ano ba ang magiging bunga kung dala ng anumang kadahilanan ay inilalagay natin sa kompromiso ang ating patotoo? Titignan natin kung ano ang naging karanasan o naging bungang pangyayari ni Hezekiah nang siya ay makipagkompromiso. Bago natin tunghayan ng isang maikling salaysay sa aklat ng Ikalawang Hari, manalangin muna tayo. Ama namin sa langit, marami pong salamat at muli makadudulog kami sa inyong salita. Nais po namin, Panginoon, na sa maraming kapamaraanan kami po ay turuan mo kung ano ang idudulot kung nilalagay po namin sa alanganin ang aming patotoo dala lamang ng takot o hangaring pansarili. Naway sa amin pong mapapag-aralan sa araw na ito po ay tumimo sa aming puso at isipan nang sa ganon ay makaiwas kami sa anumang kapahamakan sa aming buhay. At ngayon pa lamang tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Compromise, ito ang tema natin sa araw na ito. Ito ay isang maikling salaysay ang ating tutunghayan o isang maikling pag-aaral patungkol sa isang kasunduan na kung saan ang ginawa ni Haring Hezekiah ay nagdulot ng kapahamakan sa napakaraming tao, higit sa lahat sa kanyang nasasakupan. Kaibigan, kung tayo ay makagagawa ng anumang labag sa nais ng Diyos, tandaan natin na ang bungang pangyayari ay mararanasan ng mga taong malalapit sa atin. Hindi lamang yon, kung may mga tao tayong nasasakupan o nasa ating pangangalaga o pamamahala, sila ay makararanas din ng bungang pangyayari dala ng ating kasalanan. Kung hawak mo ang iyong Biblia, tingnan natin kung bakit naging ganito ang asal ni King Hezekiah. Sa aklat ng Ikalawang Hari, 2 Kings chapter 18, pag-aaralan natin ang verses 13 to 16, ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata 14. Ganito ang ating mababasa. 2 Kings chapter 18, verse 14. Kaya si Haring Hezekiah ay nagpasabi kay Sennacherib sa Lakis
nagkasala ako. Huwag mo na lang kaming sakupin at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hingin mo. Alam mo kaibigan, ang talatang ito, itong verses 13 to 16 at yung binasa nating verse 14, ang talatang ito ay bahagi ng buong kabanata 18 patungkol sa paghahari ni Hezekiah sa Huda. Ito yung buong context ng chapter 18 dito sa 2 Kings. Makikita natin dito at mababasa natin yung mga salaysay patungkol sa kanyang paghahari, maging sa mga tagumpay noong siya ay patuloy pa na nananangan sa Panginoon. Alam mo kaibigan, dito sa ating pag-aaralan, ang paalala, yung pananatili natin sa Panginoon, tandaan natin, ito ay may kalakip na pagpapala. Ngunit ang anumang uri ng pagsuway ay magbubunga ng kapahamakan. Pag binasa mo yung verses 1 to 8, napakaganda nung account. Because makikita natin doon yung reign and the victories of King Hezekiah. At dito sa ating tinunghayang talata, yung verse 14, kung susuriin natin, ito ay isang kapahayagan ng pangamba. Ito na, the reason why Hezekiah compromised, dahil siya ay natakot. Alam mo kaibigan, hindi nais ni Hezekiah na labanan ang hari ng Assyria. Bagaman nais silang sakupin nito tulad ng ginawa ng Babylonia sa Samaria, si Hezekiah naman ay natakot siya na ayaw niyang masakop ng Assyria ang Huda. Dahil na rin sa pakikipag-alyado ni Hezekiah sa ibang bayan laban sa Assyria at maaring walang kasapatan upang magtagumpay, ang takot ay nauwi sa pakikipagkasunduan. Alam mo, maraming pangamba si Hezekiah, not only yung kanyang mga magiging captors, but also his enemies. So alam mo kaibigan, sa halip na manangan sa Panginoon, gumawa ng paraan si Haring Hezekiah upang magkaroon siya ng parabang sandigan. Yung inaakala niya na magiging secure siya. At dito, nakalimutan niyang manangan sa Panginoon dala ng takot. Alam mo, ang ginawa ni Haring Hezekiah, dito nga, bunga ng kanyang pangamba ay hindi nagustuhan ng Panginoon. Sa mga salaysay dito sa talata na ating pinag-aaralan, yung, lalo na yung buong kabanata ng 2 Kings, yung kabanata 18, kung may pagkakataon ka, alam mo, ang kanyang ipinagkasundo sa hari ng Assyria kay Sennacherib ay mga bagay na nasa templo ng Panginoon. Hindi nga sa kanya yung kanyang ikinompromise, kung hindi ito ay mga bagay na nasa templo ng Panginoon. Dahil nga sa takot, siya ay nilagay niya sa kompromiso ang kanyang conviction. At alam mo, isang napakagandang paalala para sa atin, si Hezekiah during the early years of his life, he followed the Lord God. Siya nga ang nagmula ng pagwasak ng maituturing nating bronze serpent. Ngunit along the way, because of fear, ay nakipag-compromise si Hezekiah. At alam mo kaibigan, ito ay may isang magandang paalala para sa atin, sa ating kapanahunan. At bibigyan lamang kita ng isang halimbawa. Nung ngayon malapit na ang eleksyon, alam mo, kahit na yung mga maituturing nating mga Kristiyano, sila na hayagan ng kanilang patotoo na sila ay mga Kristiyano, sila, alam mo kaibigan, nakakalungkot, they compromise their convictions because of wrong decisions. At alam mo, makikita natin ang ibang mga Kristiyanong ito ay nasa kataas-taasang pangbahagi ng ating pamahalaan. Meron dyan sa Senado, meron din dyan sa Kongreso. Makikita natin yung kanilang leaning. Parang nawawala na sila sa kanilang conviction. Masunod lang ang kanilang ninanais. Alam mo kaibigan, sa maraming kapamaraanan, dito pagka binasa mo yung account dito sa chapter 18, na napakaraming pagpapala ang natanggap ni Hezekiah. Ngunit sa kanyang ginawa yung nakipag-compromise, nagbunga ito ng kapahamakan sa bayan ng Huda na kanyang nasasakupan. Tandaan natin, our sins will affect many. Dito nga sa salaysay yung kanyang nasasakupan, at ito ay may kinalaman sa bansang Huda because at that time he was
King of Judah. Sa talata, lahat ng pilak, no? Lahat ng pilak at kayamanan sa templo ay kanyang ibinayad kay Sennacherib. Huwag lamang ituloy ang balak nito sa kanya. Alam mo, kaibigan, kung susuriin natin ang mga susunod na talata, ay hindi naman dinasiyahan yung hari ng Assyria sa alok ni Hezekiah at inutusan na lamang niya si Hezekiah na sumuko ka na lang. Ngunit mapilit itong si Hezekiah na ibibigay yung mga bagay na maipagkakaloob niya, wag lamang matuloy ang balak ng hari ng Assyria sa kanya. Kaibigan, ito ay isang napakagandang paalala para sa atin. At dito nga makikita natin dala ng takot, nakipag-compromise yung kanyang conviction. May mga pangyayari sa ating buhay na nalalagay sa alanganin ng ating patutuo. Dala ng maraming kadahilanan. Isa na rito ay takot. Isa na rito ay tawag ng kamunduhan o maging ang masilaw sa kayamanan o maging masilaw sa kapangyarihan. Banggit ko nga kanina, no? Malapit ng eleksyon. Kaya kahit na yung mga mananampalataya, those who call themselves Christians, ay nalalagay sa alanganin ang kanilang patutuo. Tandaan natin ang mga bagay o gawain na binibigyan natin ng pagpapahalaga o kaunahan. Higit sa mga bagay na makadiyos ay magdudulot lamang ng kalungkutan, kung hindi man kapahamakan. Kaibigan, kung inaakala natin na sa ating kapamaraanan tayo ay magtatagumpay sa pagsubok ng Diyos, nang hindi tayo sumasangguni sa Kanya, mabibigo lamang tayo. Dito, walang consultation na ginawa si Hezekiah. He just decided. Sa halip na tayo ay mangamba tulad ng ginawa ng hari, dala ng pagsubok o kaya ay ang maghangad. Kaibigan, ipagkatiwala na lamang natin sa ating Diyos ang kapamaraanan upang malunasan ang ating mga takot, malunasan ang ating mga paghihirap o mga ninanais. Tandaan natin, kaibigan, huwag nating ilagay sa kompromiso ang ating patutuo bilang mga anak ng Diyos. Ito yung paalala para sa atin. Alam mo, isang napakagandang aral ang hatid sa atin ng talata. Ang pagtalima natin sa Panginoon Diyos sa nakaraan, yung our obedience to the Lord in the past, hindi ito nangangahulugan na maaalis nito ang anumang pagkakasala natin sa kasalukuyan. Huwag tayong umasa doon sa mga pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kinakailangan daily tayo ay namumuhay ng maayos. Banggit ko nga kanina na ang pagtalima sa Diyos sa nakaraan na hindi nangangahulugan na maaalis nito ang anumang pagkakasala natin sa kasalukuyan. Alam mo, kaibigan, ang ganap at lubusan, maging ang patuloy na pananangan sa Panginoon, ito ay may pangmatagalang kapakinabangan. Tandaan natin, ang ating tagumpay sa nakaraan ay masusukat kung ano ang ginagawa natin sa pangkasalukuyan at bilang paghahanda sa hinaharap. At ito ay ang pagtalima at patuloy nating pakikiisa sa Panginoon. Kinakailangan consistent tayo despite the many trials and hardships na ating nararanasan na nakakalungkot when we compromise. Huwag nating hahayaang madungisan ang ating patutuo, dala ng takot o ng anumang uri ng mga bagay na hinahangad natin. Alam mo, kaibigan, tandaan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Paalala para sa atin sa araw na ito, panindigan natin ang ating relasyon sa Panginoon, anuman ang ating nararanasan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Rod Corcuera ng Maranatha International Baptist Church of Habalera, General Trias, Cavite. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pinagkaloob mo sa aming pribilehiyo. Bilang mga anak mo, kami po ay may direct access sa trono ng iyong biyaya.
Ang concern po namin ngayon ay ang mga taong na-deprive ng kanilang kalayaan na ngayon ay nasa government facilities or national penitentiaries. Ang layunin po nito ay to reform or correct them sa kanilang mga nagawang pagkakamali. Pinapanalangin po namin na sila po ay maging maayos ang kanilang mga kalagayan, lalo na po ang nagsiserve ng sentence na paratangan lamang. Huwag mo po silang pabayaan, Panginoon, at ilayo niyo po sila sa mga taong may masamang layunin. Dalain ko po na higit sa lahat, sila po ay makasumpong ng kaligtasan na inaalok po ng Panginoong Hesukristo, na sila po ay matutong humingi ng tawad sa lahat po ng kanilang mga kasalanang nagawa at tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Alisin niyo po ang anumang galit o pagnanais na sila po ay makapaghiganti sa mga tao pong nakagawa ng masama sa kanila. Alisin niyo rin po ang kalungkutan na nararanasan po nila. Tulungan niyo po sila na magawa ang mga bagay na mabuti, mga bagay na kalugod-lugod sa iyo, upang ikaw po, Panginoon, ay kanilang maparangalan. Aking dalangin, isang araw, sila po ay makasumpong ng kalayaan at nang makasama na nila ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bago lamang po tayo magtapos ngayong Huwebes, May 20, bahagi pa rin ng ating programa ay ang pananalangin para sa kahilingan po ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat at muli kami ay makadudulog sa inyo para sa kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway magkaroon po ng katugunan ang aming pong mga ihahaing ayon sa inyong layon at panahon. Para po, Panginoon, sa mga sumusunod na kapatiran tulad ni Jo Marie, ang kanya pong kahilingan sa mga sandaling ito ay complete healing sapagkat meron po siyang tubig sa kanyang baga. Naway makapagpatingin siya sa isang espesyalista upang maibsan ang kanyang kondisyon, ngunit kagalingan po ang kanyang kahilingan. Si Isabel naman po ay total recovery ang kanyang pananalangin sapagkat mayroon po siyang myoma. She underwent operation at ang kanya pong pananalangin ay full o total recovery. Para po kay kapatid Gina, ang kanya pong pananalangin ay healing para sa kanilang buong pamilya na nagkaroon po ng COVID-19. Healing naman po para sa kanyang mahal na asawa at anak. Ito po ang kahilingan ni kapatid Josephine. Para po kay kapatid Angel, ang kanya pong idinudulog sa inyo ay salvation for the entire family. Naway ipagkaloob mo ang kahilingan ni kapatid Angel. Para po sa Rubio family, ang kanya pong pananalangin ay salvation as well as sa physical and spiritual strength na mararanasan ng kanilang pamilya sa panahon ng pagsubok. Ito po ang idinudulog sa inyo ng Rubio family. Sa Saspa and Mangubat families, protection as well as provision. Ito po ang kanilang inihahaing sa inyo. Para po naman sa pamilya ng Manalo, ang kanila pong kahilingan ay karunungan, kalakasan at kagalingang pisikal. Naway ipagkaloob mo ang kanilang idinudulog sa inyo ayon sa inyong layon at panahon. Kay kapatid Laisel ay kalakasan para po sa kanyang asawa at pagkalooban mo sila, Panginoon Diyos, ng pag-asa anuman ang kanilang pinagdaraan ng hamon sa kanilang buhay sa mga sandaling ito. Para po kay kapatid Edwin, salvation for the entire family. At idinudulog naman po ni kapatid Marinel na naway magkaroon na po ng stable job ang kanyang mahal
na asawa. At para po kay kapatid Mary Ann, maaring nagkakaroon ng alitan o di pagkakaunawaan sa kanilang pamilya, restorasyon, Panginoon Diyos, restoration ng kanilang relationship one with another. Ito po ang kahilingan ni kapatid Mary Ann. Panginoon, narinig mo ang aming pong mga inihaing sa inyo, ang tugon, ayon lamang po sa inyong layon at panahon. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay napaalalahanan kung ano ang ibubunga ng compromise. Kaibigan, kung ikaw ay Kristiyano, dapat consistent ang iyong patotoo. Alam mo, kaya ka lamang nakikipag-compromise ay meron kang mga hinahangad na talaga namang pansarili lamang. Tayo ngayon ay manalangin at tayo ay magpasalamat sa Panginoon at humingi tayo ng tulong upang mapaglabanan natin ang anumang mga bagay na hindi kaluguran sa Kanya. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala. Naway anuman ang aming nararanasan, Panginoon Diyos, manindigan kami sa aming patotoo bilang inyong mga anak sapagkat ito po ang magbibigay kaluguran sa inyo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala. Kahit bukas inaanyayahan kita na ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos at ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman. O kay sa